Mga katambay, kamusta po? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok sa ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon. Maingatan po tayo mga kababayan. Ito po komentuhan po natin mga tambay. Ito pong si Senator Lacson mga tambay. Ito pong nakaraang araw ay talagang binubunyag niya po ngayon. Binubunyag niya po ang corruption daw po ng mga kapwa niya, mambabatas mga tambay. At ito daw pong sobra-sobra o sinasabing mga pork barrel nila mga tambay ay grabe daw po. Ito po, pakinggan po natin si Senator Lacson mga kabayan at komentuhan po natin. Binunyag ni Senator Panfilo Ping Lacson na 5 hanggang 10 bilyong piso ang nakuhang pork barrel ng ilang senador. Samantalang may mga kongresista naman ang sinasaging nakatanggap ng hanggang 15 bilyong piso. Bagamat hindi pa pinangalanan ngayon ang mga nasabing mambabatas, tiniyak naman ng senador na kanyang ilalanta dito sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 28. Mean Corvera sa balitang yan. Ibinunyag ni Senator Ping Lacson na may bilyon-bilyong pork barrel funds ang ilang senador at kongresista. Ayon kay Lacson, naabot sa 5 hanggang 10 bilyong piso ang nakuhang pork barrel ng ilang senador, samantalang may ilang kongresista ang nakakuha ng 15 billion pesos. Hindi pinangalanan ng senador ang mga nakakuha ng pork barrel pero matagal na anyang idineklara ng Supreme Court na labag ito sa batas. Bago rin anya ideklarang unconstitutional ang pork barrel, aabot lang sa 200 million pesos ang pork barrel para sa soft at hard projects ng mga senador, samantalang 70 million sa mga kongresista. Ayon sa senador, ang alokasyon ng mga senador at kongresista nakapaloob sa flood control projects sa ilalim ng 2025 national budget. Isa sa tinukoy niya ang isang maliit na barangay sa isang bayan na nakatanggap ng 1.9 billion habang ang isang bayan naman nakatanggap ng 10 billion pesos. Sabi ni Lacson, sa pagbubukas ng sesyon sa July 28 magsasagawa siya ng privilege speech para ilantad ang detalye at mga nakita niyang posibleng anomalya sa tao. Yan po mga tambay, mga binubunyag po ni Senator Lacson. Alam na po ng taong bayan yan. Di po ba? Alam na po yan eh. May napaparusahan po ba dyan, mga kabayan? Ito po yung mga anomalya nila eh. Matagal na panahon na po itong mga anomalya po ng mga mambabatas. Lalo-lalo po pagdating sa pera ng bayan. Dahil sila rin po kasi nagsasabuatan. At syempre, sila rin po ang gumagawa niyan. Di po ba? At may protection din po yata nila yan. Lalo-lalo sa kanilang mga rules. Hindi po ba? Ito pa po, pakinggan pa po natin ito. Marami po yan eh. Different name, same animal. Nag-iba man ang pangalan, hindi naman talaga nawala ang pork barrel sa budget system ng gobyerno. Yan ay kahit pa may desisyon na ang Korte Suprema laban dito. Ang pork barrel na inilaan para sa mga lokal na proyekto, paraan daw para pondohan ang hindi karaniwang napapansin ng national government. Formal na tinawag bilang Countrywide Development Fund o CDF noong 90s. May 12.5 million pesos na alokasyon ng bawat mambabatas para sa mga infrastructure projects, pagbili ng mga gamit at iba pa. Meron ding special purpose funds at insertions na pwedeng ilaan ng mga mambabatas sa pagpapagawa ng paaralan, farm-to-market roads at iba pang public works. Nagkaroon pa ng Congressional Initiative Allocations o CIA na mula 15 million hanggang 100 million bawat taon. Bahala ang mambabatas kung paano at saan ito gagastahin na siyang ini-insert sa budget ng mga ahensya gaya ng DepEd, DPWH at DOH. Hihingan muna ng Budget Department ang mga mambabatas ng listahan ng mga proyekto na gusto nilang pondohan gaya ng mga infra, livelihood projects, health, scholarships, calamity assistance at iba pang gamit. Ang pag-release ng mga pondo nakadepende sa Malacanang na maaaring gamitin ang pork para impluwensyahan ang mga desisyon ng Kongreso. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang korupsyon makikita sa pagpatong sa presyo ng mga gamit at proyekto. Hati-hati sa porsyento o kickback
ang mga mambabatas, supplier, maging congressional staff, mga implementing agency at mga lokal na opisyal. Lumago pa sa 70 million pesos bawat kongresista at 200 million bawat senador ang pork barrel na nakilala pa sa tawag na Priority Development Assistance Fund o PDAF. Simula ng manalong senador noong 2001, hindi tinanggap ni Ping Lacson ang kanyang pork barrel allocation at naging advokasya ang pag-abolish at mag-expose ng maling paggamit nito. 2030. Nakita niyo po mga tambay, sila-sila rin po, grabe po sila. Mga kababayan, sila-sila rin po yan. Hindi po matitigil yan hindi po matitigil yung mga ganyan po na sistema po sa ating bansa. Kaya hindi po aasenso ang ating bansa Dahil ang korupsyon po, tama-tama po kasi sinabi ni dating Pangulong Duterte. Ang pinakamalaking korupsyon ayon sa dating Pangulong Duterte, yung pinaka-corrupt, pinaka-worst, pinaka-rotten na institusyon po sa bansa ay itong dalawang institusyon na ito, ang Senado raw at ang Kongreso. Nagkakatotoo po pala mga kababayan. At bakit po? Nagmamagaling po si Senator Lacson pero meron po isang magaling na vlogger at kilala naman po natin ito si Sasot Rogandos. At ito po ay maraming binunyag po ito. Kay Senator Lacson. Binunyag po niya ito na isa raw po ito si Senator Lacson. Kaya naging legal na ang korupsyon daw po sa ating bansa. Pakinggan po natin si Sas kung totoo po ang sinasabi ni Sas. Ibalik tanaw po natin. Kasi itong si Senator Lacson talagang galit na galit po ito sa pork barrel. Ano naman po kaya ang kanyang ginawa? Sa napakatagal na panahon at napakahaba na po ng kanyang panunungkulan. May nangyari po ba? Nasugpo po ba niya ang korupsyon? Lalo-lalo sinasabi niyang pork barrel? Hindi po ba hanggang release statement lang po si Senator Lacson? Hanggang salita, hanggang pagpapabango. Pero sa realidad, diretso pa rin ang korupsyon sa gobyerno na sila rin po, sa kanila rin nagmumula yata. Hindi po ba ang napakalalaki? Pera ng taong bayan. Komisyon pa lang nila, ubod na ng laki. Mga kababayan, ito po, pakinggan po natin si Sas. Ibalik tanaw lang po natin. Isa na namang vlogger. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong favorite American colony trader, Sas Rogandos Sasot. At alam nyo naman po, simulang pinasabog po natin ang issue ng legalized corruption sa Senado at Kongreso ay nagkakautal-utal na at nagka-amnesia na ang mga senador at congressman. May congressman na nabulol, okay? Nung tinanong siya tungkol sa post ko about the legalized corruption. At ang pinaka-latest po na sumagot ay si former Senator Ping Lacson. Okay. Eto, kayo po ang huhusga kung si former Senator Lacson po ay nagsisinungaling. Okay? Ito po ang magiging katanungan sa live na ito na inyong sasagutin pagkatapos ng kung mag-explain. Kayo po ang hahatol kung si Lacson ay sinungaling or nagsasabi ng totoo. Okay. Bakit na-involve si Senator Lacson? Kasi po, noong 2011, 15th Congress, si Senator Lacson po ay nagpasa po, okay, nag-file po ng resolution. Ang tawag sa resolution ay concurrent Senate Resolution number 10. Okay, papakita ko sa inyo yung kopya ng resolution na yon. Okay. So, ito po siya. Okay. Ito po yung kopya. Okay. So, ayan yung what do you call it? Control number. 15th Congress, second regular session. At ito po ang title. Okay. Concurrent Resolution number 10. Concurrent Resolution maintaining, ibig sabihin pinapanatili ang
prevailing system, ibig sabihin ang umiiral na sistema ng accounting at liquidation ng bawat budgetary allocation ng bawat isang miyembro ng Senado at ng mababang kapulungan as classified. Okay. So, ako po'y nagsulat tungkol dito at sinabi ko po ito ay legalized corruption. Kaya ko nasabi po itong legalized corruption dahil ayon din sa concurrent Senate Resolution number 10 na ito na pinasa ng Senado noong 2011 at ng Kongreso noong 2012 ay liquidation by way of certification. Ang MOOE or ang Maintenance and Other Operating Expenses ng bawat senador at miyembro ng House of Representatives. So, kailangan lang ng liquidation by way of certification na pinirmahan ng bawat senador at bawat miyembro ng House of Representatives na ang pera na ginamit ng nila, okay, ay ginamit para sa Maintenance and Other Operating Expenses, MOOE. Okay? So, yan. Yan ang Senate Concurrent Senate Resolution number 10. Okay. Ngayon, siguro dahil sa inyong pag-iingay, narinig ni Lacson itong pinag-uusapan natin. Yan po mga tambay, mahaba pa po yan at yan po ay naka-upload naman po yan sa lahat po ng platform ng social media. Ito pong binunyag po. Matagal na po ito. Ito pong binunyag ni Sas sa ayon po sa kanyang pag-aaral at pagsasaliksik, mga kababayan. Yan po. At ngayon po si Senator Lacson po ay nag-iingay dahil papasok na po ang 20 Congress. At marami daw po siya ibubunyag, mga kababayan. Ibubunyag din po kaya niya ang ginawa niya na resolusyon para po protektahan ang kaperahan po na hahawakan po nila. At ito po ay mangyayari po dahil po ang perang hinahawakan nila at kung mauubos po ito dahil hinahawakan nila, ang tangi lang pong gagawin nila para mapatunayan po na naubos na ang pera o pondo na hawak nila. Lalo-lalo po yung sinatawag ni SAS na MOOE, yung mga other expenses po nila. Ano po yon? Mga tambay, ano po? Liquidation lang po by certification ang kailangan. Dahil yan po yung ipinasa nila. Protection po nila. Di po ba? Kaya nga po ang tawag po ni SAS dyan Ginawa po nilang legal na ang corruption sa kanila. Nakita niyo po. At yan din po ay binabalita ngayon. Nung nakaraang araw po, binalita po ng dalawang station po yan, ng TV station. Di po ba? Na talagang grabe ang corruption po ng dalawang ito, ng Senado at Kongreso. Hindi naman po matitigil yan Dahil yan po ang gusto ng mga magnanakaw na mga politiko. Hindi po ba? Gustong-gusto po nila yan. Lalong-lalo po yung pagiging greedy, kaswapangan sa pera at kapangyarihan. Kaya nga po nagpapakamatay sila riyan Hindi nyo ba napansin? Nag-uubos po sila ng pera. Di ba? Grabe po. Talagang bumibili pa ang karamihan dyan ng boto. Hindi po ba? At nagbabayad pa raw sa Comelec para lang manalo dahil sa napakaraming pakinabang pera. Bilyon-bilyon. Hindi po matitigil ito kahit anong pagbubunyag ang gawin ni Senator Lacson. Kahit ibunyag pa niya na ibunyag lahat ng mga politiko na nagtatamasa raw gamit ang sinasabi dito sa sinasabi niya na pork barrel. Di ba? Itong pork barrel fund na iniiba-iba lang daw po ang pangalan. Mga kababayan. Hindi pa rin po niya ma-expose. At hindi pa rin po mapaparusahan. Bakit? Meron silang pinase. Di po ba? Meron silang resolusyon. Di po ba?
Pwedeng gawin ng bawat senador at bawat congressman na yung mga ordinary expenses nila. Katulad nitong itong pork barrel. Pwede nilang gawing liquidation by certification lamang. Hindi kaya? Kaya po mga kababayan, komento ko po, ano po sa tingin nyo? Matitigil po ba ang korupsyon sa Pilipinas? Sige nga. Magmula po sa baba, may korupsyon na po. Hindi po ba? Tapos, dito pa rin sa Kongreso at Senado, dito pa yung pinakamalalaking korupsyon. Kaya po ang bansa natin, kailanman ay hindi makakaranas ng kaginhawahan at yung sinasabing world class na bansa. Hindi po mangyayari sa bansa natin yan. Ang magiging world class lang po at makakaranas ng magandang buhay ay mga politiko at mga oligarko. Hindi po ba? Sila lang po. Pero yung sinasabi nga po ng ating mga ating mga lolo, tatay, yung mga matatanda na may mga sinasabi sila. Di po ba ano po sinasabi nila? Pagka ikaw ay mahirap sa Pilipinas, ay mananatili kang mahirap sa ganitong sistema ng pagpapatakbo ng gobyerno. Pagka naman daw ikaw ay mayaman o bilyonaryo, ay lalo ka naman daw po yayaman at magiging bilyonaryo sa ganitong sistema ng bansa. Lalong-lalo ang mga politiko. Lalong-lalo ang mga politiko na hindi lang sanay sa sweldo. Hindi lang sanay sa binibigay na pakinabang ng taong bayan. Hindi po ba? Hindi naman po sweldo ang habol ng karamihang politiko dyan. Ang habol po nila dyan ay pakinabang na napakalaki. Grabe. At kontrolado po kasi nila ang pera ng bayan. Ayan din po ay pinatotohanan ni Vice President. Kinokontrol po nila ang pera natin. Itong dalawang ito, Senado at Kongreso. Di po ba? Dalawang tao. Pero napakalakas ng loob ni Senator Lacson na ibunyag ang sinasabing mga politiko na nagkakaroon ng isang damukal na pork barrel. Bilyon-bilyon. Lakaranan nila yan Matagal na. Di po ba? Sila na halos ang kumukontrol ng pera, pati sa mga pagawain ng bayan. Laging nakakabit ang mga pangalan ng mga mambabatas. Mga mambabatas, legislative, pero pagdating sa pera, kanila pa rin yata ang kapangyarihan. Di po ba? Nagkakaroon ng sabwatan. Hindi kaya? Lalong-lalo po kung ang presidenteng na naluklok ay walang pakialam sa korupsyon. Kaya nagkakaganito. Kaya wala po silang nagagawang malalaking proyekto. Ang nagagawa lang po nilang proyekto ay magpagawa yata ng malalaking vault para doon nila isaksak ang mga komisyon. Ang naglalaki ang mga komisyon. Nakukuha nilang mga proyekto na may mga komisyon. Hindi po ba? Kawawang Pilipinas. Hanggang exposed na lang tayo. Yan na lang po ang mangyayari sa ating bansa. Ang pera natin, pinaghahati-hatian nila, number 1, sa komisyon. Kaya ang mga proyekto natin ay, mahihina at wala halos mga kalidad ng proyekto natin dahil pinaghahati-hatian nila sa komisyon. Nakita nyo po ba? Magpagawa lang ng karsada, hindi pa tumatagal ang semento, ay putok-putok na. Ang dami ng crack dahil nga sa komisyon nila. Magmula sa baba, kumikita na ng komisyon. Kaya ang mga proyekto, low standard, mahinang klase. Mga eskwelahan, ganun din. Di po ba? Ganyan po ang klase nila. Sa pangunguna po yata nila, itong mga senador at mga congressman. Tapos ngayon, magyayabang po. Magyayabang si Senator Lacson sa mga Pilipino na hindi raw po siya umahawak ng pork barrel at ayaw niya ng pork barrel. Pero siya yung nagpanukala ng resolusyon na lahat ng hahawakan na pondo kahit hindi pork barrel
Basta hawakan ng mga senador at congressman, lalong-lalo yung mga extraordinary expenses nila, ay hindi na kailangan ng resibo. Bawat proyekto nila. Hindi na. Liquidation lang by certification. Ayon yan sa pag-aaral at pagsusuri ni SAS. Hindi po ba? Maniniwala lang po ako kay Senator Lacson dahil uupo po siya ng 20 Congress. Baguhin niya yung ginawa niya, panukala. I-abolish niya na lahat ng hawakan ng mga congressman na pera na mapupunta sa kanilang mga opisina, automatic, kailangan itong i-audit ng tama ng COA with receipt. May mga resibo, mga proyekto nila lahat. Pati mga expenses nila, mga ordinary expenses nila, re-resibuhan na nila. Kamukha po ng ginagawa sa Amerika. Pati ginagamit mo sa Uber o taxi, may resibo. Pati pagkain nila, nire-resibuhan nila. Bakit sa Pilipinas? Liquidation by certification lamang. Dahil korupsyon. Sino po nag-umpisa nun? Sino po nagpanukala nun? Sino po bumuhay nun? Para i-continue. Hindi po ba si Senator Lacson na galit sa pork barrel ayon kay SAS? Kaya lukuhan na lang. Niluluko na lang po ng mga politiko ang mga Pilipino. Mga politiko, binobola na lang at binubudol ang mga Pilipino. Pero sila rin ang gumagawa ng malalaking korupsyon nila, di umano. Hindi po ba? Nakakalungkot. Kaya ito pong ginagawa po ng mga politiko na ito. Binobola na lang po tayo. Pero pinagtatawanan po tayo niyan pagka sila na po ay magkakasama. Dahil po ang pera natin pinaghahati-hatian na nila. Di po ba? Kaya nga po nagsisiyaman sila eh. Di po ba? Ubod po sila ng yaman. Tapos ngayon may panukala sila na kailangan buksan na po ang kanilang mga kaperahan, ang kanilang kabangkuhan. Eh wala naman halos ang pera nila sa bangko. Hindi naman nila ilalagay dyan. Di nasilipan sila. Hindi naman po bobo tanga ang mga Pilipino. Di po ba? Saan po nila nilalagay ang mga nakaw nila? Di umano, ang mga komisyon nila. Saan? Di man nila nilalagay sa bangko karamihan dyan. Yung iba dyan nilalagay pa sa ibang bansa. Yung iba dyan nilalagay sa mga negosyo. Di ba? Sa mga crypto. Sa mga Bitcoin. Ngayon, uso ngayon yan. Pwede nila ilagay ang mga nakaw nila riyan. Di umano. At karamihan ay sa malalaking vault. Hindi po ba? Matatalino po yan. Hindi po bobo yan. Alam nila kung saan nila ilalagay ang mga nakaw na sinasabi po. Di po ba? Kaya dito po mga kabayan, kahit ano pong pagpapabango, media mileage na lang po. Dinadaan na lang po tayo sa media mileage. Nakakalungkot. Nakakalungkot po lang sa haba ng panahon. Sila rin po ang mga politiko. Katulad po ni Senator Lacson, tumanda na po riyan yan. Yan. Lahat po sila Soto, yung matatanda na riyan. Hindi po ba? Wala po silang ginawang solusyon para buwagin. Mababawasan sana ang korupsyon ng Pilipinas, mga kabayan. At madali na po natin itong habulin. Kung ang babawasan mo ang humahawak ng pera. At least konti na lang yung hahabulin mo. Ngayon, lahat sila yung mahawak ng pera. Di po ba? Magmula sa baba hanggang taas. Kaya po nga, laganap ang korupsyon. Kaya nga, sobrang nawawalang pera sa taong bayan. Dahil laganap ang korupsyon. Mababawasan lang ang korupsyon natin kung tatanggalan mo ng kapangyarihan itong mga senador at congressman na humawak na mga pondo ng bayan. Di po ba? At tanggalin mo sa kanila ang kapangyarihan na sila yung hahawak ng mga pagawain, proyekto para hindi sila makakomisyon o makapag-overpricing o maka-kickback ang mga ito. Malaking bagay po ang mababawas sa korupsyon. Pag itong mga senador at mga congressman, tanggalan mo ng mga proyekto.
Ang kailangan lang nilang gawin ay gumawa at magbalangkas ng batas. Yun lang. Swelduhan mo lang. Mababawasan ang malaking korupsyon sa Pilipinas. Kaya lang hindi po papayag yan. Dahil gagawa sila ng resolusyon at batas para maprotektahan din po ang pera na nahawakan nila na hindi mawawala sa kanila taon-taon. Hindi po ba? Kaya po yung lahat po na nagsasalita na galit sa korupsyon, katulad po ni Senator Lacson, galit sa korupsyon, niloloko lang po ang mga Pilipino. Hindi po ba? Binobola lang po, mga kababayan. Sanay na sanay po tayong ibudulin, lukuhin, gawing bobo, tanga at gago ng mga politiko. Kahit si Senator Lacson pa. Lalong-lalo po sa sinasabi ni SAS, mga kababayan. Si Senator Lacson pa nagbubunyag. Unbelievable. Tanggalin mo. Maggawa kayo ng batas na hindi na kayo hahawak ng pera, pondo ng bayan. Hindi po ba? Ang hahawakan nyo lang ay ballpen, papel. Hindi po ba? Para gumawa at magbalangkas ng batas. Computerized na tayo ngayon eh. Di computer na, hawakan nyo. Hindi po ba? Hindi po pera ng bayan ang inaatupag nyo at puro pamumulitika. Hindi po ba? Trabaho po ba ng mambabatas na mamulitika ng mamulitika? Hindi po ba hindi? Ang trabaho ng mambabatas, magsaliksik. Gumawa ng magagandang batas kapakipakinabang sa ating bansa. Pero mga mambabatas ngayon ay puro politika ang inaatupag. Pamumulitika. Hindi po ba, Senator Lacson, mga kababayan? Ano po sa palagay niyo, mga kababayan? Dito po sa binubunyag nila ng balita ni Senator Lacson, paniniwalaan pa ba natin ang mga politiko na ito, mga senador na ito, mga congressman, na sila ay malilinis, matitino, lalong-lalo sa paghawak ng pondo natin? Hindi naman po lahat. Meron pa naman mga ilang-ilang mga congressman dyan at mga senador na takot. Takot na takot pa rin naman sila. At hindi po sila ganong kagahaman. Lalong-lalo po sa sinasabing pagnanakaw sa pera ng bayan. Meron pa naman po natitira dyan. Mabibilang mo naman sa mga daliri natin. Pwede mo pang mapagkatiwalaan kahit papano dahil hindi po sila ganong kasugwapa sa korupsyon. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, yan, 6 na taon po tayong bobolahin yata ni Senator Lacson. Lalong-lalo po pag sinabi niya sa mga korupsyon, ibubunyag na korupsyon. Katarantaduhan po yon. Maniniwala lang po tayo kung ang gagawin niya, magpasa sila ng batas na hindi na sila hahawak ni 5 na pondo ng bayan at sila'y uupo na lang sa Senado at Kongreso para po gugulin ang kanilang oras at panahon at termino sa gumawa at magbalangkas, manaliksik ng magagandang batas na makakatulong sa ating bansa. Ayan, maniniwala tayo kay Senator Lacson pagka po siya gumawa na naman at ng resolusyon at batas na sila hindi nahahawak ng pera ng bayan. Yan, maniniwala tayo dyan na mapuputol na. Mawawala na ang pork barrel ng mga congressman at senador. Yan, may katotohanan po yan. Kung mangyayari po yan. Kaya lang, ipapuputol nila. Kahit putulin mo man ang kanilang leeg at putulin mo man ang kanilang mga pag-aari, ay hindi po nila gagawin yan. Dahil yan po ang kanilang, marami po kasi nagpapakamatay dyan. Di ba? Kapangyarihan at pera. Hindi po ba? Kaya nga nila pinasok yan eh. Gumagastos sila ng how many millions? Billions para lang makaupo sa posisyon na yan. Dahil po dyan sa pakinabang. Hindi po ba, Senator Lacson? Maraming salamat po mga kabayan. Ayan. At tayo po ay binobola na naman ng mga matatandang senador na talagang dyan na po inugatan. Wala naman po tayo nakitang pagbabago sa ating bansa, mga kababayan. Ang nakita lang natin pagbabago ay sa kanila. Sila po ang nagsiyaman, tumandang mga bilyonaryo na yata at nagsiyaman. Kalahi-lahian nila, hindi na maghihirap. Yan po ang nakita natin sa ating mga politikong korap. Hindi po ba? Sila po ang guminhawa, hindi po ang mga Pilipino.
Real talk po. Hindi po ba? Thank you po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po sa ating mga subscribers, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Anil Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Maraming salamat po sa mga tulong at bayaya na inyo pong pinagkakalob. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, bago po tayo magtapos mga bayan, yung lagi ko pong hinihiling na sana po magkaisa po tayo, pagsamasamahin po natin ang ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo po sa kapahamakan at makabalik din po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Isama po natin sa ating mga dasal. Thank you po mga kababayan. Sa muli po mga kababayan, happy weekends, ingat po tayo. Paalam, bye-bye.